Bago tayo mag-umpisa mo natin palakpakan ng Panginoon. Kung handa na ang lahat para tayo papulihan at takpan. Kung po hindi lahat natin sa ngayon, sabayin nyo kami magawin. Gawin na natin kung lalo kapulihan natin, Panginoon. Ibuti-buti mo, Panginoon. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y lagi na pagmamahal. Ang iyong kawa ay mapawalang hanggan. Ibuti-buti mo, Panginoon. Amen. Lahat tayo yung magsasabihan ng Panginoon. Gawin natin sa Panginoon. Dapat
maraming salamat po sa biyaya ng Diyos sa umaga na ito, Panginoon. Panginoon, kayo po pamuna sa service na ito, Panginoon, at gawin niyo po ang mga araw at bigyan po kapalinuan ng mga makikinig ko. Maunawaan po namin ang pinsahin ng araw. Ito po ang sa ating pagkakalaman sa Panginoon ng Jesus. Bago po tayo po, batiin natin ang bawat isang kamay habang inaawit ang walang imposible sa atin. Di sumobra eh, Pagka umawit ko ba lang, mapawisan ko. Pero, sarap pakurihan ng Panginoon. Yung umaga na yun. Bali mo walang anong boses, ng ano, pero para sa Panginoon, kailangan natin isigaw. Pagsigawan natin. Diba? Yung papuri at pagsamba sa Panginoon. Ngayong umaga ito, dadako na tayo sa ating mga pabalita, ang ating mga church schedule. Siyempre, Sunday morning, 7:30 a.m. corporate prayer bago mag-start ang ating Sunday school, 8:30 a.m. Yung kanina, ang subject na kasi medyo marami tayo kanina sa atin. Sana always ganun. Then, diretso tayo ng morning service ng ating 9:30 a.m. Ito na ngayon, ating divine worship service. Yung mga hindi available ng hapon, pwede sa umaga. Yung mga hindi pa available sa umaga, pwede sa hapon. Pero mas maganda, dalawa. Kasi magkaibang aral ang ating matutunan. Ito, marami tayong mga kind spiritual. Kulang ang 24 oras para sa isang araw sa Panginoon. Dali ko na ito, bigay natin para sa kanila. Then, Sunday afternoon, ang ating meron tayong 1 hour corporate prayer ng 3 p.m. bago mag-start ang ating afternoon service ng 4 p.m. divine worship service. Yan, yung pangalawa, yung panghapon yan. Then, Wednesday, 6 p.m. corporate prayer bago mag-start ang ating Week with the Saint, yung ating week service. Yan ang mga disciple. Yung mga gustong maging parte ng music team, pwede kayong ano. Kita nyo naman, ang dami natin, masarap tingnan. Hindi lang tingnan, ang sarap din pakinggan nila. Pero, it will ni Lord, pagdagan ng ating instrument para yung iba matungkol ng mga. Then, direct tayo ng Friday, 8 p.m. prayer gathering with Kuya Gabs. Kuya Gabs, si prayer gathering natin on Friday. Wala, hindi naka-ano siya. Then, Saturday, ng buong month of July, ang music rehearsal ay 7 p.m. Kung mga gusto mong masaksihan kung paano natin pinapractice yung aming mga ano, kasi kailangan, ano, kung gusto maging part ng music team, kailangan mag-disciple, then pwede kayong manood sa atin. Kaya po ang kabuuan ng ating church schedule ngayon. For now, wala pang karagdagan ngayong July na ito. Hopefully, meron tayong parang na discourse. Dadako na tayo sa marami tayo ng umaga. Siyempre, hindi naman tayo mauubusan ng pasasalamat sa Panginoon. Alam mo natin yan.
sana makakita tayo ng ibang mukha ng Tatay Humano dito. Para hindi tayo magkasawaan. Pero, siyempre yun. Ay, tumaas na agad ng kapal. Talagpakan natin dyan sa buhay ng Sister Heidi. Amen. Gusto ko lang po magpasalamat po sa ating Panginoon kasi po nakalabas na po yung tatay ko sa ospital. So, nagpakasyon lang po sila sa Samash. Like, isang linggo po sila nasa ospital, inatake po sa likod. So, thanks God po, nakalabas na po sila kahapon. And then, yung birthday ng nanay ko. So, marami akong gusto ipagpasalamat sa Diyos. Yung mga anak ko hindi na sila nagkakasakit. Simula nung nawala na kami ng aircon. So, hindi ko pala maganda yung aircon. So, ayun po, marami pong pagsubok. Pero, napakabuti ko lang. Muli ka Panginoon, siyempre. Diba? Kaya kayo, pagkakagyan ko na. Magkakasakit ngayon yan, sabihin. Ang mahal lang ulit. Pero kabalik sa rin sinabi ng Sister Heidi, yung baby ko, pagka walang aircon, magkakasakit. Ganyan siya. Kumbaga, parang ano eh. Napapayak na lang kami sa bill. Kaya na namin, kasi magkakasakit siya talaga. Honest siya, magkakasakit talaga. Walang aircon. Pero, muli ng Panginoon sa kabutihan niya, siyempre, yung healing power, kasama talaga sa Panginoon. Mag-pray lang natin, kung alam niyang deserve natin, babalik para sa atin. Meron pa ba? Pangalawa, mag-ahayag ng sa June. Parang natin na sa buhay ng June. Praise the Lord. Hello. Praise the Lord po para sa umagang ito. And gusto ko yung i-correct kanina yung sinabi ni Javi. Hindi po siya yung nagyaya sa akin. Hindi po nangyayari yun. At wala rin po siya kasi kukontra po yun po. And buti na lang po lumabas. And thank you Lord po sa mga nakaraang linggo sa akin na hindi po maganda. Kasi actually po nagka-sore eyes ako dito po. Pero hindi po siya basta sore eyes kasi masyado pong worse yung nangyayari sa akin. Yung talaga pong magang-maga po yung mata ko, tapos pulang-pula. Para po akong sinuntok. Para po sinuntok ni Javi. Wala lang siya ngayon. Talagang ano po, hindi po siya basta sore eyes eh. Sobrang sakit po niya. Kaya po hindi po ako nakapagsimba. Pwede naman po actually ako magsimba, mag-shades lang po. Kaya lang po, sabi ni Ate May, baka makahawa, gano'n. Baka pag-simba po ako, palayasin na po. Hindi na po ako tumuloy. And yun po, salamat kay Ate May kasi nung nagtanong po ako sa kanya, para na rin po ako nagpa-check up sa St. Luke's kasi nagasitahan po niya ako ng gamot. Hindi nga lang po sobrang pricey niya, kaya generic lang po yung nabili ko noon. Pero kahit generic po yun, para po siyang nag-magic kasi 2 days ko lang po siya ginamit. Talaga pong bumalik na po sa ganda yung mata ko. Tawag niya, generic magic. Opo, totoo. Himalays. Talaga pong hindi ako sa gumanda, nawala na po yung pain, nawala yung pamamaga. Talaga pong worth it po siya. Kasi kahit generic lang po siya, yung price niya kalahati na rin ng branded. Talagang Hindi na. Yun po talagang grabe po yung ng mata ko. Sabi nga po ni Eunice nung nakaraan, medyo kapag meron lumipit sex, nakita yung mata mo, lalayuan ka. Matatakot sa'yo. Grabe naman, ganun baka worse yung itsura ko. Sabi ni Ates po, para ka-infected Mami Jo. Yan po, siya po yung sunod ko na-infect. Nagkaroon siyang after ko. Pero thank you Lord kasi nakaraos na po dun sa problema na yun nung nakaraan. Eh sabi ko nga po, hindi natin may iwasan sa buhay natin yung mga problema, yung sakit, talagang dadating at dadating sa atin. Pero tuloy pa rin po tayo sa pananampalataya. Yun lang po pagdating sa ito. Sayang wala yung ginoo rito. Narating sa akin yan,
Tama yun, yung pagkakasakit, siyempre, bahagi na ng buhay natin yun, physical ng pagkatao natin. Pero yung, lagi natin isama ng Panginoon, kung nangyayari na ganyan, nangyayari na ganyan. Kasi, subok na namin yan, yung kapangyarihan niya, hindi lang once, siguro maraming beses na namin naranasan. Talagang paano niya pinaranas yung iba. Alam ko, meron din dito na ganun. Kumbaga, yung mga katulad din sa amin na talagang pinaranas niya yung kapangyarihan. Sabi nga, di ba sa amin, yung kanta na, iparanas mo sa amin yung kapangyarihan. Kasi talagang ito pa nangyayari yun. Yung una, may agam-agam pa ako, pero kung talagang naranasan namin, yung iba pala talaga magagawa. Pag alam niya ang deserve mo, ibabalik niya kung ano yun. Lagi natin panalangin kung ano nangyayari sa buhay natin. Hindi lang yung nagkasakit tayo, hindi lang din yung nag-bless tayo, at hindi lang, mas lalong hindi yung nahirapan tayo. Dapat sa lahat ng pagkakataon, kausapin natin siya. Kumbaga yung pakikipagtagpo natin sa kanya, dapat totoo. Pakikipag-invite natin, pakikisama natin sa kanya. So, wala na ba? Wala na bang dahil na salamat? Kung wala na, ay tayo dadako na sa ating pagbibigay. Meron po tayong mga brown envelope dyan. Pwede natin ilagay yung ating pwedeng tithes, building fund, offering, o ano pa man yan. Yung mga may kakayanang bumibigay, para po ito, magiging tulong po sa ating church upang pag-uwi po tayo. Okay, hinita ko yung mga positive. Saka yung ating usher. Awitin natin ang kalilang. Lord, salamat po sa umanong magandang panahon, Lord. Bigyan niyo kami ng pagkakataon, Lord, para magpuli tayo. Lord, bigyan niyo po kami ng pagkakataon para magpuli, Lord. Bumakit sa inyo, Lord. Gawin niyo po mga ibigay. Amen. Hello, sound check. Hello. Okay, okay. Okay, welcome sa ating pag-umagang people. At ako ay nagagalak dahil tayo nakasama ngayon. Alam naman natin, hindi natin alam kung ulan eh, hindi. In spite doon ay sama-sama pa rin tayo para sumampa sa Panginoon. Okay. Malinaw ba ako? Amen. So, ako lang muna magkasalita mga kapatid ha. Magsimula ako. Yeah.
Okay? Sa Proverbs chapter 6, verse 16 hanggang 19. Sorry, alam ko eh. Gusto ng aking text. Ephesians chapter 4, verse 25. Colossians chapter 3, verse 19. And Exodus chapter 20, verse 16. Pili na lang tayo para hindi naman maubos yung oras natin. Ephesians chapter 4, verse 25. Ito na lang. Ayan. Ephesians chapter 5, verse 4, 25. Kaya mga pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsalita ang bawat sa inyo ng magtotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo yung mga sangkap na isa't isa sa atin. Okay? Tayo manalangin. Tumayo tayo lahat. Ang bibitahan ng mga malulog, awit na tayo. Awitan natin ang kanyang kabutihan. Ay buti-buti mo, Panginoon. Para malas natin yung ating salamat sa Panginoon sa magitan ng awitin. At ito yung gustong-gusto ng Panginoon na marinig sa atin. Pagsamba at pag-awit na nagagaling sa ating mga puso. At pag inawit mo ito, ay ito yung gamitin mong lingwahe bilang pagpapasalamat sa inyo sa aking halawan sa buhay mo. Buhay natin sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa problema na kanyang binibigyan ng solusyon, at sa mga pagtitiis na ating naranasan at tayo ay tatagumpay.
ito po namin kung maging inspirasyon ngayon. Sa magitan nito, Diyos ay mapusog ang aming kaluluwa na isang dahilan kung bakit kami namin ito ngayon. Salamat po. Ano man ang pandaraya at kasinungalingan ng kaaway, sinasansala ko at walang karapatan sa lugar na ito sa pangalan ni Jesus at hindi siya magtatagumpay. In Jesus' name. Amen. Okay, tayo mga komunita. Ito ay debatable sa mga Kristiyano. Yung gusto ko pong ipangalan sa inyo, ituro sa inyo. Kaya nais kong pumangalan sa paksang white lies, it is innocent or sinful. Merong iba nagsasabi, Pastor, yan ay innocent. Ang iba naman nagsasabi yan, Pastor, ay sinful. Pero ngayon ay sagutin yan sa magitan ng salita ng Diyos. Alam niyo ba na isa sa kinusuklaman ng Diyos ay ang pagsisinungaling? Yan yung ating teksto, Proverbs chapter 6, 16 hanggang 18. Pag sinabi yung pagsisinungaling, yung ikaw ay umaakmang testigo at yung sinasabi mo naman ay mali. Kasinungalingan, ayaw ng Diyos yan. Sapagkat ayaw ng Diyos na may mga tao mapapahamak na inosente. Yun po kasi ang pinaka-purpose talaga nila. Yun ang pinaka-kailan. Kaya ayaw ng Diyos ng mga may sinungaling na dila. Kaya yung ating teksto sa Ephesians chapter 4 verse 25, kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsalita ang bawat sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Sapagkat tayo yung mga sanggap na isa't isa sa atin. So ngayon, ikaw ay naligtas na, ikaw ay mananampalataya na. Ikaw ay tinawag ng Diyos upang mabuhay sa katotohanan. Sapagkat sabi ng Panginoon, siya ang daan, ang katotohanan. Kaya lahat ng mga nakay Kristo, lahat ng mga tagasunod ni Kristo ay dapat ay nabubuhay sa katotohanan at hindi dapat nabubuhay sa kasinungalingan. Number 1. What is white lies? White lies is a small, seemingly harmless lie. Ano bang Tagalog ng white lies? Maliit na pagsisinungaling, bahagyang pagsisinungaling. Bahala kayo, basta naiintindihan tayo, white lies na lang, okay? Kasi kung may white lies, merong brown lies. May black lies. Ito ay maliit daw na pagsisinungaling o kasinungalingan na hindi nakakapinsala. Kaya tinawag siyang white lies. Tinawag yan na harmless. Ang white lies pala ay harmless. Para malaman mo na yan ay pagsisinungaling at white lies kapag yan ba'y nakakasakit o hindi nakakasakit. Madalas na sinasabi, unahan na rin ako ng aking nalagay ng aking PowerPoint. Advance na tayo kayo, Pas. Malakas ang signal, Pas. High-tech. Malakas ang signal. O nga, no? Yan. Katulad ng halimbawa dyan, ito ano ko dito eh. Habang pinag-aaralan ko to, tayo mga Pilipino ay naging ugali na natin ito eh. Halimbawa katulad ng you look great. Parang okay ka. Parang ayos ka. Tingin ko sa'yo, okay ka. Pero hindi naman okay. Katulad ng pinanggalingan kong tribo. Ako po ay tribong sama. Waray-waray po ako. Ang kinagisnan ko, kapag tinatanong yung mama ko, kamusta na? Hindi, waray gihapon. Kahit meron, waray. Hindi, waray gihapon. At intindihan ko kung bakit lang yung sasabi ng mama ko yun. Sa bandang huli na medyo nagmamature na ako. Ayaw niya mautanan siya. Kasi
Pag sinabi mong, ito, maraming pera. Ito, okay ako. Ay, pwede mo pangutang naman dyan, pangbugas. Yun palang iniiwasan ng mga waray. Kaya pag tinanong mo, kumusta na? Hindi, waray ginapon. Katulad sa akin, pag tinatanong ako, kumusta na po kayo, sir? Hindi ko masagot, hindi ko masabing, I'm fine. Hindi ko masagot kasi bumabalik pa ako sa ospital eh. Nagkaturuan ko sila, sabi ko, dapat ang tanong, are you in pain? Ito yung tanong. Hindi, kamusta ka na? Kaya nga pumunta sa ospital eh. Ang hinintay ng sagot ay, okay. Hindi okay, no? Kasi nga. So, kusitin mo siya na white lies. Ito pa, I'm almost here. Diyan na ako. Parating na ako. Pero, papaalis pa lang yun sa bahay. Ang iba pa nga niyan, ay gising pa lang eh, no? nakahiga pa. Ito na natutunan ko nung ako yung maging ahente. Yung mga ahente ko kasi. Pag sinabi niyang, sir, nandyan na ako, ibig sabihin niya, sasakyan na yan. Papunta na siya. Pag sinabi niyang, sir, papunta na ako, ibig sabihin niya, bumibihis pa lang niya, maliligo pa lang niya, papunta na ako. Maliligo pa lang niya. So, laging merong advance. So, ang mundo natin ay pinaghahalian ng sistema. Hindi ka magtatagumpay kapag hindi ka sinungaling. Wala yatang industry sa mundo ito na pag hindi ka sinungaling ay hindi ka magtatagumpay. Kaya nga may biroan niya kami mga ahente. Pag hindi ka sinungaling, hindi ka magaling na ahente. Tama ba, Gamaliel? Amen. Hindi ka makakabenta. Kaya nga hindi ka pwede magpastor. Ang trabaho mo, marketing, sales, iniwan ko yun. Hindi pwede talaga. Kasi meron yung tawag na marketing strategy. Hindi lahat ay sasabihin mo doon sa kliyente mo kung gusto mo makabenta, gusto mo magtagumpay. Pag sinabing marketing strategy, pwedeng 70%, 60% ang tama, 40, 30% ang mali. So may mali pa rin. Ito yung ating mundong ginagagalawan. Kaya ang hirap bilang isang manampalataya, bilang isang Kristiyano, na panatilihin ang iyong integrity, ang iyong buhay, bilang tao, Kristiyano na mabuhay sa mundong ito ng totoo. Ang nakakatakot dito, habang tumatanda ang Kristiyano, kapag nasanay ka na ikaw ay nagsisinungaling sa tahanan, nagsisinungaling ka sa trabaho, nagsisinungaling ka sa church, papaikutin na yung buhay mo ng kasinungalingan. Kaya delikado yun. Kaya nais ko pong ito, awareness po ito sa mga manampalataya. Nawa ay masumpungan tayo na tayo ay tapat sa Diyos at sinisikap natin na mabuhay sa katotohanan at hindi tayo mabuhay sa kasinungalingan. Okay? Sabi nga ni Miriam Defensor Santiago, number 1 sinungaling na profession ay ang pagiging politiko. Pangalawa, ayoko nang sabihin, baka mamaya, yung nagbabalak gumawa ng profession na yun ay mag-discourage kayo. So number 1, politiko. Pero nakita nyo, nagsisikan sila, gusto nila maging politiko. So ibig sabihin lamang yan, ay pinapakita lamang ng mundo ito, pag hindi ka sinungaling, hindi ka magtatagumpay. Kaya nga, kaya sabi ng Panginoon, sa mundong ito ay daranas kayo ng kapighatian. Pero huwag kayong matakot sapagkat ang mundo ay napagtagumpayan ko na. Yes, ang mundong ito ay may sistema ng kasinungalingan, pero kapag ikaw ay nakay Kristo, John chapter 15 verse 5, nanatili ka sa Kanya, humuhubog ka sa Kanya ng lakas, ng kapangyarihan, ng honesty, ng katotohanan, mga kapatid, magtatagumpay kahit laban sa kasinungalingan. Amen? Isa pa dyan na pag-araniwan sa atin, utusan mo yung anak mo, pag dumating si ganito, sabihin mo, wala ako ha. Yung anak mo naman, nung una hindi niya nararamdaman yan eh. Ganun lang ma, sige. Paglaki niyan, si mama, tinutulungan ako magsinungaling. Kaya kasalanan mo rin kapag yung anak mo ay sinungaling. Kasi simula pa lang, tinuruan mo na yung mga anak mo na magsinungaling.
Amen? Simula pa lang, ituro mo sa anak mo yung totoo, yung tama. Para kalakihan niyan, maging gabay niya sa iyong saya sa pamumuhay mo. Kaya, alam ko sa pangangaral nito, walang isyente dito, lahat ay tatamaan dito. Pero ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Amen. Pag naluto mo na, kailangan mo ng kainin. Sayang kasi pag hindi mo kinain. Diba? Eh, naluto na eh. Okay. Ito yung una. Yung aking first point. What is a white lies? Number 2, who is a liar? Kasi yung thing nito, difference between liars and white lies. Ito yung gusto kong ibigay sa inyo. Kasi ang Biblia ay nagtuturo sa mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Eh paano yun? Nakakapagsinungaling ka, nakakapagsinungaling tayo. Ano yung dapat ating gawin? Kaya pakinggan niyo po itong pangangaral. John chapter 8 verse 44, sabi ng Panginoon, the devil is the father of lies. Si Satanas, siya ang ama ng mga sinungaling. Ikaw bilang mananampalataya, sumampalataya sa Panginoon, binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Ikaw ngayon yung anak na ng Diyos. Hindi ka anak ni Satanas. Kaya, umaasa ang Diyos na sa lahat ng bagay sa buhay mo, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay mo, ikaw ay magiging tapat. At hindi ka magsisinungaling. A liar, one who practices lying as a lifestyle. Yun kung ibig sabihin nun, kung sino yung mga sinungaling. Lifestyle niya na yung pagsisinungaling. Ito nakakatakot ito. Pag hindi ka mananampalataya, parang okay lang ito eh. Parang normal lang ito eh. Pero pag mananampalataya ka na, tingnan mo sarili mo. Lifestyle mo na ba ang pagsisinungaling? O hindi. Kasi kung lifestyle na yan, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay sinungaling talaga. Kaya mo magsinungaling sa kamag-anak mo, kaya mo magsinungaling sa kapatid mo, kaya mo magsinungaling sa magulang mo, sa trabaho mo, sa paaralan, kung saan pa man, ang ibig sabihin niyan ay lifestyle mo. At ang nakakatakot dyan, pag sanay ka na magsinungaling, sira na yung integrity mo, hindi ka na paniniwalaan. Ang mundong ito ay uhaw na uhaw sa mga tao na nagsasabi ng mundo. Habitual intentional deception. Nakaugalian na. Kung sadyang panlilin lang. Lies for personal gain, self-preservation, or manipulation. Yun po yung mga sinungaling. Ito po yung mga sinungaling. Conscience, open, serve ba ito? Serve. Thank you. Ayun, serve nga, serve. Kadalasan ito ay sinisira ng ating budhi. Ayan. Yung pagiging sinungaling. Walang sinungaling na malinis ang kanyang budhi. Amen. Di ba lang kasi niya, makapagsinungaling ka? Sabi niyo, ano ang kailangan? Ang problema, kung sanay ka na. First Timothy chapter 4 verse 2. Basahin na natin ito. First Timothy chapter 4 verse 2. Ayan. Sa magitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao, nagsipagsalita ng mga kasinungalingan na hinirohan ng kanilang mga sariling budhi
na waring bakal na nagbabago. Ito yun. Parang baliwala na sa'yo. Hindi ka na nakukonsensya pag nagsisinungaling ka. Delikado na yan kasi yan yung panahon na ibig sabihin niya sinungaling ka na. Ibig sabihin niya, unti-unti nang tumalikod ang puso mo. Hindi ka na natatakot magsalita ng walang katotohanan. Sabi, parang hinirohan ang kanilang sariling budhi. Ano yung hinirohan? Parang bakal na. No, parang bakal. Yung budhi mo. Kumbaga, matigas na yung budhi mo. Hindi ka na tinataglan. Kahit makapakinig ka ng pangangaral ng salita ng Diyos, parang baliwala na sa'yo. Kasi naging lifestyle mo na yung pagsisinungaling. Amen? Kaya, mga mananampalataya, ito, suggestion lang bago lang, bilang pastor. Kung hahanap kayo ng trabaho, huwag kayong papasok ng sales. Okay? Hindi nga, suggestion lang. Kasi kakainin kayo ng kasinungalingan. So, panalangin nyo na, maghanap na kayo ng trabaho na hindi related sa sales. Simplihan lang natin, matayo ka ng sari-sari store. Pagbantayin mo ang anak mo, sigurado mangungupit yan. Kaya, suggestion lang, kung gusto din ninyo ko, salamat. Kasi ang iniingatan ko rito yung kaluluwa ninyo. No, sayang yung kaluluwa ninyo, Kristiyano ka, mananampalataya ka, iniisip mo, balang araw, pupunta ka sa langit. Pero pagharap mo sa Diyos, sabi siya ng Diyos, ikaw na sinungaling ka, mabayo ka sa harapan ko. Oh, makatakot yun. Makatakot yun. Pagka ang pastor hindi nangangaral ng kasalanan, matakot ka. Kasi yung pastor na yan, sinungaling na yan. Gusto niya, kikinitiin ka lang lagi, maganda sa pakinig mo. Pero pag ang pastor nangangaral ng ganito, matuwa ka. Kasi merong warning. A liar violates both truth and trust. Ayan. Ang kasinungalingan daw, ang sinungaling ay lumalabag sa parehong katotohanan at tiwala. Number 1, breaks relationship. Number 2, damages their testimony. Number 3, cannot be trusted even when telling the truth. Bino mo yun? Hindi na maniniwala sa iyo kahit nagsasabi ka ng totoo. Kaya ito po yung danger. Pag isang tao, lifestyle niya na ang gumawa at magsabi ng kasinungalingan, kahit magsabi sa iyo ng totoo yan, parang hindi ka naniniwala. Totoo? Kaya mag-isip ka na kapag may taong nagsabi sa iyo, totoo? Sabihin hindi naniniwala sa iyo. Ube, Yan, mga ube. Tapos ano yung sinabi? Hindi na ako uminom. Yung mga hindi naniniwala. Yung mga hindi naniniwala yung nagkwento. Oo, yan. Naniniwala. Kaya, pag sinabi mo, dapat gawin mo, dapat totoo. Yan. Para kapag nagtanong siya, ay oo, totoo. Balik yan. Yan siya masabi. Sabi ko sa'yo. Yan. Yan siya sabi. Para matotoo ka. Nagilip ka na ba? Ha? Nagilip ka pa ba? Number 3. What are white lies? Ito sa Ephesians chapter 4 verse 25. Kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsalita ang bawat sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagat tayo yung mga sanggap isa't isa sa atin. Ibig sabihin lamang yan, white lies, hindi pala ito nakakapinsala na katulad ng pinsala ng isang taong sinungaling. Yan sa tinawag na white lies. Sabi nga kanina, malaman mo na yan ay white lies at yan ay pasisinungaling talaga kung yan ay nakakasakit. Halimbawa, may nasaktan ng tao dahil sa sinabi mo, that is liar. Hindi yan white lies. Pero kung yung sinabi niya na mabuti ka pa,
Kumbaga, makinabang ka pa, komplikado itong pangangalan na ito, kaya nag-iingat din ako. Common example, tinabing example. I'm fine. Ay hindi. Ito yung mga sinungaling. Tapos sabi mong pag hindi ka okay, sabi mo hindi ka okay. Sabi mo kasi rin, Hindi ako okay. Sabi mo hindi ka okay. Kasi para matulungan ka. Huwag kang mag-pretend. Huwag kang mag-pretend, okay lang ako. Okay lang ako. Kahit hindi ka lang pala okay ka pa rin. kasi bawal sumuko kasi. Subuko kasi yan eh. Ulit-chat ako, kumusta ka na? Pastor, okay lang, medyo meron lang. Okay lang. Yun mo, sabi niya, konting problema lang. Hindi na pala konting problema. Wala ka lang. Number 2, ito nga yung kanina, you look great. Number 3, giving false excuses. Ano nakalagay dyan? Excuses to avoid commitment. To avoid commitment. Pagbibigay ng maling mga dahilan para maiwasan Ang discussion. ang pangako. Yan. Halimbawa, nangako ka. Yan. Saan ka na? Totoo yan, ikaw lang talaga mamahalin ko. Ikaw lang ang babae sa buhay ko, Pexman. Yung kapag ganyan. Ex-man. Tapos makikita ka, meron kang kakuntingan sa iba. Meron kang kasama sa TikTok. Yan. Lao TikTok. Ay hindi, kaibigan ko lang yun. Wow. Kaibigan ko. Kung papasok yun, hindi naniniwala sa'yo. Bakit hindi naniniwala sa'yo? Ano yung mga patid? Pag ang tao malaki ang tiwala sa'yo, kapag may sinabi ka, naniniwala sa'yo. Amen. Kaya nga masarap kasama yung mga taong mapapagkatiwalaan. Kasi anuman bagay na makita niya sa'yo, ay meron kang proteksyon. Pero pag ang tao ay sinungaling at hindi mapagkatiwalaan, sabi nga ng Bible sa Proverbs, huwag ka magsasalita ng mga bagay. Kasi sira mo. Problem with white lies still violate truth. Yeah. Number 2, can lead to bigger lies. Maaaring umantong sa malaking kasinungalingan. Sabi sa James, naalala ko sa James, ang kasalanan kapag naganap, ito ay nagbubunga ng kamatayan. Nakalagay ito sa James. Nang the conscience, nagpapamangi ng konsensya. Undermines, pangapat, integrity. Ito nakakasira na integridad. Number 4, why God desires truth in all things. Bakit? Hindi ang nais ng Diyos na mga manampalataya, na mga Kristiyano, ay mabuhay sa katotohanan sa lahat ng bagay. Psalms 51 verse 6, behold, thou desirest truth in the inward parts. Nalito niya, nasa mo ang katotohanan sa maloob na bahagi. Sapagat 14:6 ng John, sabi ni Jesus, I am the way, the truth. Siya ang katotohanan. Kaya sa puso mo, dapat ay namamalagi at namumuhay ang katotohanan. Maaari pati yung white lies ay yung iwasan. Kasi pag nasanay ka sa white lies, lalaki yan. God cannot lie. Ang ibig sabihin kasi niyan. Bakit? Ang katotohanan ay sumasunod din sa katangian ng Diyos.
Titus chapter 1 verse 2, hindi kailanman magsisinungaling ang Diyos. Kaya pag sinabi ng Diyos, may ganyan tayong awit yan. Pag sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Okay, yung amin lang yung awit na gano'n. Number 2, si Jesus ang sagisag ng katotohanan. Number 2, truth builds trust and righteousness. Ang katotohanan ay nagtatayo ng tiwala at katuwiran. Integrity is a mark of mature believer. Speaking the truth in love. Pagkasabi ng katotohanan sa pag-ibig. Okay, baka ma-misinterpret niya ako mga kapatid ha. Sabi ko sa inyo kanina, suggestion lang yun. Baka pumasok sa sales. Pero kung ikaw ay may negosyo na sales, mas maganda ikaw mismo yung may negosyo. Kasi maiwasan mo ang magsinungaling. Pero pag ikaw yung may amo, dapat yung negosyante dapat Kristiyano. Dapat para maiwasan yung kasinungalingan. Unang-una dyan, yung timbangan. Diba? Kapag Kristiyano ang may-ari ng tindahan, sigurado yan, yung timbangan niyang tama. Okay? No, pagka sobra, sinungaling din yun. Sobra eh. Tama, dapat. Tama lang. Oo, tama. Balance lang naman. Kaya gusto mga mananampalataya sa online, pagtiwalaan ninyo yung mga negosyanteng mga Kristiyano. Amen. Hindi kayo lulukohin yan. Hindi pa yan mataas magpatong ng tubo. Amen. Kasi mananagot yan sa Diyos. Amen. Kasakiman ay katulad niya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, sabi ng Biblia. Walang Kristiyano na sakim. Amen? Kaya ito, paborito sa mga Kristiyano may mga negosyo. At kung kayo naman yung mga empleyado na mga Kristiyano may negosyo, mapalad kayo. Mapalad kayo. Kasi yung amo ninyo Kristiyano. Magbabayad dyan ng SSS. Magbabayad dyan ng pag-ibig. Hindi pag-ibig pala. SS na nga pala. Magbabayad dyan ng PhilHealth. Pag-ibig nga pa. Pag-ibig nga pa. Di ba ang pag-ibig? Ito tama no? Pag-ibig pala. Okay. Pag-ibig, yan. Yung pag-ibig talaga, hindi nyo makalimutan talaga, no? Kung nakakalimutan ko na yun, pag-ibig. Kasi iba na yung pag-ibig ko ngayon, eh. Pileo na, agap, eh. Dati yung pag-ibig ko, eros, eh. No? Pero pagka, baka malayo tayo. Kasi nangalingan yung ating natalakay, eh. So, anong dapat gawin ng mga mananampalataya sa case na ito? Maiwasan maging sinungaling at makumit kahit ng white lie. Proverbs chapter 12 verse 2, lying lips, ang mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit sila nagsisigawan ng tunay ay kanyang kaluguran. Kaya ang tao, ang mananampalataya na totoo sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga ginagawa, ay kaluguran sa Panginoon. Maging tapat kahit na mahirap. Mahirap talaga, pero manatiling tapat. Kaya nga ang ginagamit ng mga hindi mananampalataya sa mga Kristiyano ay yung katapatan ng Kristiyano. So, sa trabaho, alam niya yung Kristiyano, kagano nakatingin yan, magtatrabaho yan. Kaya gawin niya bilang hindi Kristiyano, paubayaan niya. Tapos pag nandiyan na si boss, nakatingin na, kung tatabi siya, gumagawa siya. Merong na-produce, may ginagawa, di ba? Hindi siya halata na hindi siya nagtatrabaho. Itong ginagamit ngayon ng mga tao sa libutan. Kaya kung meron mang human rights, meron din mga karamihan ay mga believers na biktima ng kanilang karapatan pantao. Amen? Amen. Tatanggalin sa trabaho. Bakit? Kasi nag-overtime ng linggo. Ito sa mga pakinig sa amin. Kapag ang empleyado ninyo pumapasok ng linggo, tanggalin nyo yan. Pagano yan? Magnanakaw sa iyo yan. Hindi yan pagpakatiwalaan. Pero pag ang empleyado mo hindi pumapasok ng linggo, pagpaalam niya magisimba, Amen.
gawin mong regular yan. Pagkakatiwalaan mo yan. Hindi magnanakaw yan sa kumpanya ninyo. Amen? Amen. Kaya, magsalita na may biyaya at pagmamahal. Speak with grace and love. Avoid deceit. Kahit sa pinakamaliit na uri. Kung sinabing avoid, iwasan yung mga panlilindang, yung kasinungalingan. Kasi nga, nalala ko nung hindi pa ako mananampalataya, sumasama ako sa group nila Pastor Joby noon para makiiwas ako doon sa kabila kasi medyo magulo na eh. Medyo marami ang mga mainit na. Punta ako sa mga estudyante para magmukha akong estudyante. Eh meron silang Bible study. Ang problema sa akin, pag nabibigla ako, nagmumura ako. Yung problema ko, nagmumura ako. Halimbawa, tuwan-tuwa ako, nagmumura ako. Kapag galit ako, nagmumura din ako. Lahat, parang baliwala na sa akin. Ay payo sa akin yung Bible study si Ray Regalado. So, nag-aaral ng Bible Sundan tayo. Sabi niya, ang gawin mo brad ganito. Pag nakapagmura ka, sampanin mo sarili mo. Sabi ko, ba't ko naman gagawin yung sa isip ko? Pero, pagdating sa bahay, inisip ko talaga yun. Kasi ayaw ko na rin eh. Ayaw ko na rin kasi nabibigla ako, nagagalit ako, nagmumura talaga ako. Malutok pa man din. Puto ko tsinta. Alam niyo eh, puto ko tsinta. Diba? Tam. Sinubukan ko yung nakapagmura ako, nasampal ko. Sabi niya kasi, dapat totoo. Kabila. Kapag ginagawa ko yun, unti-unti na nakalimutan ko. Huwag naman. Okay, no? Repent of lying. Magsisi sa kasalanan. Ang problema kasi, nakapagsinungaling ka na, halimbawa, hindi mo sinasadya, pinababayaan mo lang. Dapat magsisi. Magsisi dapat. Dapat hindi yan normal sa'yo. Kasi iba na yung DNA mo. Yung DNA mo, hindi na dati. Dati kay Lucifer. Ang tatay mo hindi na. Ang tatay mo ngayon ay ang Diyos na. Kaya pag nagsinungaling ka, nadulas ka dahil sa kalikasan mo bilang tao, nadulas ka. Pero paraan, magsisi. Lord, sorry po nakapagsinungaling ka. Para sunod, pag lagi mong ginagawa yung masanay ka, mawawala na yun. Pagkasabi ka ng totoo. At babangkat. Di ba sa hukuman, pag pinanumpa ka, pabang katotohanan at katotohanan lamang. Kasi pag nagsinungaling ka at nanumpa ka, pwede kang ikulong. Pag sinungalingan yung sinabi mo na nanumpa ka. Hilingin sa Panginoon, ask the Lord to cleanse your speech. Gusto niyo pong malinis ang iyong magsalita? May solusyon po ako. Ito, ginawa po namin ito. Manalangin kayo na mayroong salita. Kasi nasalita, tinuruan tayo manalangin ng natin. Ito lang yung gumagalaw. Sanay tayo. Tapos nabibigla, puto ko tsinta. Pero subukan mo, manalangin ka, mayroong boses. Ilabas mo. Lord, salamat po. Lord, pagpalain mo po ako. Sanayin mo sarili mo, makita mo yung dila mo. Dudulas yan. Amen? Mahihiya ng dila mo na magmura. Mahihiya ng dila mo na magsinungaling. No? Inihandog mo na yung dila mo sa Diyos. Kaya, number 1, magsisi. Di ba sabi ko kanina, parang kapag sinungaling ka. Pangalawa, manalangin na mayroong salita. Kaya hindi yung... Alam mo yung panalangin na hindi na binabanggit. Alam mo, meron kang sensitibong kailangan, ayaw mong marinig yung Satanas, yun, ibulog mo yun. Kasi kahit sa malayo yun sa Satanas, pwede kang marinig pag sinabi mo, ganun pala, ipanalangin mo, sige, ito yung pagagawin mo, iba lang. Pagka sensitibo yun, ayaw mong mahandangan ka sa Satanas, pwede mo yun ibulog sa Diyos. Pero yung iba, pwede na yun, yung pagpupuli mo sa Diyos, pagpasalamat mo sa Diyos. Ang sinungaling ay nabubuhay sa panlilinlang. Sa
Sabi ko nga kanina, lifestyle niya na yung magsinungaling. Samantalang ang white lie ay maaring mukhang hindi nakakapinsala. Pero ang totoo niyan, ito pa rin ay kasinungalingan. So, lying and white lies still the same. No? Kasalanan pa rin yan. Tinawag tayo ng Diyos mamuhay sa katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya, God calls us to live truth because the truth set us free. John chapter 8 verse 32. Ito, bibigyan ko po kayo ng idea para matulan natin kung ano dapat ating gawin. Sa 1 John chapter 5 verse 16, pakilagay nga sa 5:16. Ayan. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi kamamatay, ay idalangin siya. At bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi kamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito sinasabi ko na idalangin siya o idalangin niya. May sinasabi sa James, James chapter 3 verse 9 hanggang 15, na hindi maaari na sa isang balon doon ka sa salok ng matabang at mapait. Dapat kung matabang yan, matabang lang. Kung mapait, mapait. Sige, tingnan nyo. May basa nga. Siyang ating pinagpupuri sa Panginoon. Siya ating pinagpupuri sa Panginoon at Ama. At siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang papurit paglay. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayo. 11. Ang bukal, bagay sa mga isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. 12. Maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng higos ay magbunga ng isetonas. Isetonas ba? Ayan, sitonas. Unang mga higos ang mga puno ng ubas. Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Okay na yan, okay na yan. Ang gusto ko lang ipunto dyan, hindi maaari na yung balon ay makasalo ka ng matabang at mapait o matamis. No? Ang ibig sabihin niyan, yung bibig mo na ginagamit mo sa pagpupuri sa Diyos, yan din ang gagamitin mo para magsinungaling sa kapwa mo. Hindi po normal yun. Hindi po dapat yun. Okay? Kaya bago ka magpuri sa Diyos, nakapagsinungaling ka, magsisi ka. Amen? So, paano ka makapagsisisi? Magsabi ka ng totoo. Kasi kasama yun, pag sinabi kasing repentance, that is metanoia. No? Katalikuran mo yung ginawa mong kasalanan, tapos lalayo ka. Hindi pwedeng malulugkod ka lang. Dapat pagsisihan mo, talikuran mo yung ginawa mong kasinungalingan. Magsabi ka ng katotohanan. Dahil hindi pwedeng lumabas sa bibig ng isang mananampalataya. Parehong mapait at matabang. Hindi maaari na yung bibig natin ginagamit sa pagpupuri ay yan din ang ginagamit natin para magsinungaling sa ating kapwa. Ito yung sinasabi ng mga karamihan matatanda eh. Pag linggo, banal. Sabado hanggang Lunes hanggang Sabado, Banal na aso. banal na aso. Yan. O yan. Talaga ng galing, ba? Ano yung ibig sabihin ng banal na aso? Ba? Yung sabi ka ng sabi ng praise God, praise the Lord. Tapos pala niyo sa bahay, sinungaling ka. Banal na aso yan. Yan. Yan ang banal na aso.
Tingnan nyo, aralin ninyo kung paano nasulat ng kanta na yun. Yun ang ibig sabihin nun. Isang babae, Tulog sa tulog umaga. sa rosaryo. Tulog sa umaga. Sigsag yun. Ano ba yun? Sabi ng James chapter 1 verse 5 sa ikatlong paragraph, at ang kasalanan pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan. Kaya mga kapatid, sikapin natin mabuhay tayo ng palagsalita tayo dapat totoo, tama. Kung nasanay ka na magsinungaling, halimbawa, ang dahilan kung bakit ka nabibigyan ng magsinungaling sa trabaho mo, panahon na yan para maghanap ka ng ibang trabaho. Huwag mo sanayin. Huwag mo sanayin. Sasanayin. Kasi yung kaluluwa mo ang kawawa dyan. Ano ka, nalulungkot ang Diyos para sa iyo. Tinawag ka ng Diyos para pagpalain ka ng Diyos. Amen? Kaya magsabi tayo ng katotohanan. Kaya Revelation chapter 21 verse 8. Huling yung chapter na kayo. Verse na kayo mapasahin. Sige. Ayan. Pakibasa. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakyat at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre. Siyang ikalawang kamatayan. Sa lahat ng mga sinungaling, hindi mo ipinantay siya, isinama siya sa mga tuwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamatay tao, sa mga mapakyapit, sa mga manggagaway, mga witchcraft, no? Sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatan ng lilingas sa apoy, kasobre na siyang ikalawang kamatayan. Bakit siya mapupunta sa impyerno? Dagat-dagatan apoy dahil sinungaling siya. Kasi nga, nakakasakit na siya. Nakakasira na siya ng buhay. Nakakasira ng pamilya. Nakakasira ng pamilya. Kasi ang kapal ng pagiging sinungaling, kasunod niyan, kasakiman. Kasunod niyan, pagnanakaw. Magpatay na. Kasunod niyan, pagpatay. Kaya iniiwasan na mga nanampalataya ay maging sinungaling. Okay? May kasabihan nga, liars go to Eh. Hindi ba Kaya na? ko alas kaldo eh. Hindi ba na? Go to alas kaldo. Goto Batangas sana sa sabihin. Ano na? Goto Batangas. Nagbatag ko. Mga kapatid ha, tandaan niyo yan ha, dapat meron tayo community. Liars go to hell. Okay? Di ba, pumasok dyan. Oops, dali. Hindi ka pupunta dito sa hell, ang muna mo. Huwag naman. Liars go to hell. Okay? Ang Kristiyano ay hindi sinungaling. Amen. Nasa harapan ko ngayon, kasama ko ngayon sa usaling ito, ang mga taong tapat. Mga taong mapagkatiwalaan. Amen? Amen. Dahil hindi kayo sinungaling. Hindi tayo sinungaling. Tumayo tayo lahat. Okay, sa aking pagkatapos, at kitang tanungin, kumusta ka na? Sakto lang. Sige, sagot. Pagod Kumusta ka pas, na? pagod. Kanto. Physical. Kamusta na ang spiritual life mo? Araw-araw lumalaw. Araw-araw lumalaban. Naninimbang. James, kamusta ka na? Kamusta ka na? Kung dumating ba si Jesus ngayon, makakasama ka ba? Amen. Sa ginagamit natin yung salitang amen para makaiwas eh. Amen. That is white lies. Yan. Oo kung oo, sabi ng Bible, hindi kung hindi. Okay? Sa akin, it depends. Gams? Oo. Paslider ka ba? Ba't iba yung tanong? Ba't iba yung tanong sa akin, Bas? Ba't iba yung tanong sa akin? Oo nga. Lunahan mo ko eh. Sige man,
Happy kayo? Happy tayo. Aliinin nyo ano ito, mga kapatid. Pinangarap ko ito para ingatan ko kayo. Pag-iingat ito sa atin, mag-ingat tayo. Kung ginagawa ng marami na maging sinungaling, dapat maiba tayo. Sikap tayo. Sapagkat silang mga nagtikiis ay siyang maliligtas. Okay? Sa kabila na tayo po ay dating mga sinungaling, ay pinagkatiwalaan tayo ng Diyos at tayo may pinagmamana ng buhay na totoo at makatotohanan. Okay? Kaya awit natin ito, ay buti-buti po Panginoon. Nakapagsinungaling ka ba? Kung nakapagsinungaling ka, lumapit ka sa harapan, lalapit tayo sa Panginoon. Upang tayo ay i-remind niya na hindi tayo nabuhay, hindi tayo niligtas para sa kasinungalingan. Okay? Maging practice natin yan. Kapag nagkamali tayo, nakapagsinungaling tayo, magsisi tayo para pagbunga yan ang mabuti sa atin. Sige, hapin namin ng lumanay na naghinala. Sige, mananalangin tayo. Ang Panginoon, tunay hari ka'y walang katulad. Tunay hari ka'y hindi nagbabago. Aminado kami, Panginoon. Nagkakamali kami sa bagay na ito. May mga panahon na kami po ay nakapag-isinungaling. Pero hindi po namin po nais na mabuhay sa kasinungalingan. Sapat nang nalaman namin, Panginoon, na ikaw ay ang katotohanan at ang nabubuhay dapat nakasama mo at kapiling mo at nakasunod mo, Panginoon, ay nabubuhay sa katotohanan. Ang banal, aming iwinawaksi ang kasinungalingan ng Diyos sa aming buhay. Ang aming bilang Panginoong Diyos ay ipuin mo at aming puso, Panginoong Diyos, ay linisin mo
upang ang lumabas dito o Diyos ay katotohanan at malinis ang pag-ibig ng Diyos. Naiwasan mo namin, maging lifestyle namin ang maging pagsisinungaling sa aming pamumuhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagbabago araw-araw na ginagawa mo, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po sa pag-ilinis mo ginagawa mo sa aming Panginoon sa magitan ng iyong salita. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong banal na dugo, O Diyos. Salamat sa kapatawaran ng kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Cheers! Tanggapin ninyo pagpapala ng Panginoon ang kanyang pag-iingat sa inyong puso, sa inyong kaluluwa, laban sa espiritu ng kasinungalingan. Cheers! Tanggapin ninyo ang pag-iingat ng Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, umayo kayong taglay ang katotohanan galing sa kanyang salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo umuwi, magbaya namin ang umuwi kay Yahweh. Sa